ang magpatawad. So, maliwanag sa Ebanghelyo, hindi lang 7 beses, kundi 70 beses pa nito. Ibig sabihin ay walang hangganan. Kasi para po sa Hudyo, yung 7 ay infinite. Walang hangganan. Pag sinabi natin infinite, so walang basihan. Kahit na kuminsan, sabi nga natin 7 beses, pero binigyan ng diin na Jesus natin 70 beses pa nito. So, magpatawad. Magpatawad, bakit? Una, sabi nga natin kuminsan, isang dahilan kung bakit hindi tayo nagpapatawad ay hindi natin naiintindihan yung tungkol sa purgatorio. Kasi kung naiintindihan natin yung purgatorio, may makatutulong. Makatutulong. Bakit? Kaya kung minsan hindi tayo magpatawad kasi we exact revenge, not justice. Gusto natin makabawi. Pero kapag ang pinag-usapan natin ay katarungan, isa po sa basihan natin bilang mananampalataya din yung purgatorio. Sa Ebanghelyo natin dito, sabi nga rito, ay yung isa ay may utang ng 5 milyon. Yung tapos ay may utang sa kanya ang 500. So ibig sabihin, nung sinabi na hindi na kita ipabibilanggo. Kasi yun ang batas ng mga Hudyo Pag hindi ka nakabayad, ipabibilanggo ka hanggang makabayad ka, tsaka ka lang palalayain. So ibig sabihin, pinatawad na nito. Ibig sabihin, hindi na siya magbabayad ng 5 milyon. Hindi. Magbabayad pa rin siya, pero hindi na nasa kulungan. Magbabayad pa rin siya, pero hindi na sangayon sa batas na itinakda ng batas ng mga Hudyo. So bahagi yun. Hindi na hulugan na pinatawad na nito. Hindi na ito magbabayad ng kanyang 5 milyon na utang. Ibig sabihin, magbabayad pa rin siya. Pero hindi sapagkat gawa ng tinatawag natin dito na yung sapilitan. Kasi pag pinakulong ka, ibig sabihin ay hindi ka makakalis hanggang hindi mo na-liquidate. Kasama pa rin yung yung ibebenta yung asawa, mga anak. Kasi nung panahon na yun, pwede yung alipin So ibig sabihin, para makabayad yun, ibebenta yung anak, asawa. So bahagi yun. Ngayon, nung sinabi hindi ka na pinatawad ka na, hindi na umulugan na hindi na magbabayad. Baka hindi natin naiintindihan yung kaisipan kung bakit mayroong purgatorio. Kaya nga sabi nga natin, yun ay katarungan. May taong nagkasala sa'yo, bahagi mo yun. Either na patawarin mo yun o hindi, dadaan yan sa purgatorio. Yung ginawa niya kasalanan. So hindi na hulugan na kapag pinatawad mo siya, hindi na magbibigay yan ng hinihingi ng katarungan. Yun ay maling kaisipan. Yun ay protestanteng kaisipan. Na hindi na ako magbibigay ng hinihingi ng katarungan. Ay hindi. Ang lalabas yan yung palakasan. Hindi ho ganun yung ating pananampalataya. Magkakataon. Kaya malaki yung may tutulong nito sapagkat sabi nga natin, kasi para maintindihan natin yung kahalagahan ng katarungan at awa. Hindi, maawa ka na yun, pinatatawad mo na siya kasi nagkasala siya. Pero hindi na hulugan natin na wawasakin niya ang hinihingi ng katarungan. Hindi ho. Kaya kung mayroon tayong purgatorio
doon yun magbibigay ng hinihingi ng katarungan. Bahagi o yun. Hindi mo kinakailangang ikaw mismo ang mag-e-exact ng justice. No? Kasi kapag gano'n na, anong ibig sabihin nun? Revenge na yun. Ano? Hindi, kaya anong sabi nga ni Jesus, revenge is mine, says the Lord. Ano? Kaya mahalaga o yung turo ng katarungan. Ano? Kaya kung minsan, kaisipan natin ay medyo mababaw, yung turo ng purgatorio, sa atin. Kasi siguro kung maliwanag sa atin yung turo ng purgatorio, siguro mababawasan yung mga gumagawa ng korupsyon. Pero balik tayo doon sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Bahagi yun, nawa maintindihan natin ang pagkakaiba ng katarungan at ng pagpapatawad. Pero bakit tayo magpapatawad? Well, sinabi ni Jesus. Pero bakit sinabi ni Jesus? Kasi nga, kung tutuusin, pagbasihan natin, ipinahayag sa Ebanghelyo natin, at dinadasal natin palagi sa Ama namin natin, na patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Father, paano yun? Humingi ka ng tawad. Humingi ka, nangumpisal ka, pinatawad ka ng pari. Pero hindi ka nagpatawad. Ay, pinatawad ka ng Diyos, kaya lang, suspended. Bakit? Hindi ka nagpapatawad eh. So, ibig sabihin, useless yung pagiging mo ng tawad kung ikaw mismo hindi nagpapatawad. Bakit? Kasi yun ang pamantayan na ipinahayag na Jesus. Doon ang ibig sabihin dito. Na alin, patawarin mo yung taong nagkasala sa iyo. Na kung tutusin, dinadasal natin sa dasal na Ama namin, na tanging kung tutusin, ito lamang ang may provision for, kung tawagin natin, na mayroong tinatawag nating kondisyon. Sa dasal natin sa Ama namin, yung iba walang kondisyon. Ito lang ang may kondisyon. Yung pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ano pa? Ito yung pagkaunawa natin ng alin. Kasi kapag hindi ka nagpatawad sa kasalanan ng iba, hindi mo talaga naiintindihan yung alin, yung pagkapatawad ng Diyos. Kasi bakit? Bahagi yun na kung saan ay nais na magpatawad tayo sa mga kasalanan at bahagi yun ng pagkapatawad ng Diyos. Bakit? Kasi sa oras na ikay magpatawad ay pinadalaya mo ang iyong sarili sa ginawang pagkakasala ng ibang tao. Ikaw na nga ginawa ng masama ikaw pang naghihirap. Bahagi mo yun. Dapat nga, hindi ka maghihirap kasi ginawan ka na ng masama. Do not prolong the suffering. Bakit nagtatagal yung paghihirap? Tapos na yung ginawa sa iyo eh. Pero bakit hindi matapos yung paghihirap? Kasi hindi ka nagpapatawad. Kaya hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung sakit. Na kung tutuusin, ay alin, maaaring nangyari na 20 years ago, o maaaring mas matagal pa. Bakit? Hindi ka nagpapatawad. Kaya po doon sa mga umaten ng healing session, yung umaten ng healing session tuwing right after the first mass, bahagi yun eh. Yun ang unang panalangin, prayer for forgiveness for one's enemies. Bahagi yun. Kaya rin kung minsan tayo nagkakasakit, bakit? Ay puno tayo ng galit. Bahagi yun. Hindi mo madali. Kasi sabi nga ho natin dito, yun ay gawain ng tao. Sabi nga natin, to get even. Makatao yun eh. Pero bakit magpapatawad? Mas malalim. Hindi mo lamang pinapalaya ang iyong sarili
Ngunit higit sa lahat ay alin? Ay bahagi ng alin? Pagkilos mo na naiintindihan mo yung pagkilos ng Diyos. Ano ang sabi? To err is human, to forgive is divine. Ano? Maka-Diyos yun eh. Ano? Pero hindi madali. Ano? Kinakailangan kong tuusin ay bahagi o yun na sinasanay natin. Ano? Alam nyo, bilang bahagi o ng karanasan ay yung ating prayer kapag may healing, ano? Ay kung tuusin o yun ay more than 1 year na, ano? Na ginagawa natin. Yung mga kasama natin na nagdarasal for almost 1 year na nagsimula yun. Kasi February yun eh, last year. Ano? Ay hindi mo madali. Ano? Kasi yung lalim na dulot ng galit, malalim mo yun eh. Ano? Pero kapag kapatawad mo, kinakailangan sasanayin mo yung sarili mo. Ano? Para mahilom yung galit na yun. Ano? Kaya napakahalaga yung kung tawagin natin, yung pagsasanay sa sarili na mapatawad natin yung mga taong nagkasala sa atin. Ano? Pakikibahagi saan? Pakikibahagi sa maka-Diyos na pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Makikita natin na alin, pagkakataon na alin, hindi lamang wala na yung sakit. Kasi pag nakikita mo, kahit na anino lang ng kalaban mo, ano, kaaway mo, parang may ano yun eh, may sugat, ano, na mararamdaman mo sa puso mo, ano, kundi kaya doon sa ulo mo, ano, bahagi o yun eh, ano. Pero kapag nawala yun, pinapalaya mo higit sa ng alin, sarili mo, no? Kaya yun ay pagkilala ng alin, ng dakilang awa ng Diyos. Dakilang awa ng Diyos para kanino? Doon ba sa kagalit mo? Hindi, no? Kasi maari yung kagalit mo, tuwang-tuwa eh, no? Tuwang-tuwa. At wala rin naman siyang alam tungkol sa bagay tungkol sa iyo. Pero ikaw, ano? Nagingit-ngit ka, ano? Pero kapag ikay nagpatawad, gagaan yung sarili mo. No? Maging maayos ang buhay mo. Mawawala ang maraming stress mo sa daigdig na ito. No? Pero yun ay dapat i-alin. Sinasanay natin. Kaya nga nung sabi ni Jesus, 70 times, 7 times. No? Ibig sabihin, kinakailangan nating sanayin natin yung ating sarili. Sapagkat kapag hindi natin nasanay yung ating sarili, anong masasanay? Yung galit. Palalim ng palalim. No? Malalim mo sumugat ang galit sa puso ng tao. Pero, sa oras na matuto tayong magpatawad, at yun ay kuntusin ni Helen, hindi yung minsan lang continuous. Continuous. Pero, makikita ho natin, kapag nasanay tayo, kumisan hindi yung kagad yun nawawala. No? Pero sa oras na masanay tayo, naging magaan yung buhay natin. Habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito, no? Hanggang makarating tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. No? So, bahagi mo yun, idulog natin sa harapan ng Poong may kapal. No? Ang pusong handang magpatawad. Na maintindihan natin yung alin, yung awa ng Diyos. Nahigit sa lahat ng alin, ng awa ng Diyos, na maawa tayo sa ating sarili.